O, ito, mga kababayan, special to. Ano yan, Kent? Special na yan. Ala. Ito, mga kababayan, kakabahan na si Sara dito. Ito yung sunod natin, mga kababayan, nakakabahan si Sara dito. Bakit? Ito na nga. Wait lang ha, mga kababayan. Kakabahan si Sara dito, mga kababayan, dahil kapag ang impeachment niya ay natuloy at ipinasa sa Congress, sa Senate, galing sa Congress, no? Kulang na po ang mga senador na buboto sa kanya. Bakit? Si Bato de la Rosa, mga kababayan, kick out na. Ito ha, Bato de la Rosa, kick out na. Patay ka diha. Ito ha, mga kababayan. Nako. Asaan na si Bato? Lumabas ka, Bato. Hindi ka lumabas nga na. Hanapin kita. Kinick out na si Bato. Pakinggan nyo. This robotic ads puppy lang. is so lifelike, it actually fooled my neighbour who's a veterinarian. I've been a grandmother for 15 years and this is the smartest purchase I've... Absent pa more. Kick out na sa tatlong komite. Si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ulitin ko ha. Absent pa more. Kick Absent out pa na more. sa tatlong komite. Si Senador Ronald Bato de la Rosa na ilang buwan ng no-show sa Senado. Yan ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Yan na. Sa susunod na linggo, magka-4 na buwan nang hindi pumapasok sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa para dumalo sa regular session at mga committee hearing. Kaya naman, pumapatak na rin ang metro nito para sa kanyang absences sa pagdinig ng mga komite kung saan siya ay miyembro. Sa record na nakuha ng Abante mula sa Senado, unang tinanggal si Bato bilang miyembro ng Ethics Committee noong katapusan ng Enero. Nako. Ipinalit sa kanya si Senador Amy Marcos na dumalo na sa ikalawang executive meeting ngayong Miyerkules, Nako. kung saan isinapinal ang rules para sa pagdinig ng mga ethics complaint. Pang-anim si De La Rosa ngayong 20th Congress sa mga senador na sinampahan ng ethics complaint dahil Nako. sa pagiging absent. Ayan na. February 18 naman nang alisin siya sa Blue Ribbon Committee at pinalit sa kanya si Senator Robin Padilla. Ayan na. At nito lang February 25, tinanggal na rin siya bilang miyembro ng Justice and Human Rights Committee. Nako. Una nang nagbabala si Senate President Tito Soto na may probisyon sa Senate rules kaugnay ng madalas na hindi pagdalo ng mga miyembro kapag may hearing at Narinig nyo, mga kababayan? Wala na si Bato, kick out na. Kaya, mga kababayan, kakabahan na si Sara de la Rosa. Si Sara Duterte dito, mga kababayan, na wala talagang boboto, kukulangin, mga kababayan. Kukulangin ang boto ni Sara sa mga senador na kampi niya. Pagdating sa impeachment, mga kababayan, kick out na. 3 komite si Bato, kinick out na. So ngayon, mga kababayan, ito ang patunay na talagang kabado. Natataranta na, mga kababayan. Ala ka, Diyos ko. My God. Wait lang. Continue, mga kababayan. kinabibilangang komite. We have a rule on the absence of committee work. Yung membership sa committee. But a number of times na hindi ka umattend, pwede kang alisin sa committee. Pero nananatili pa ring chairman sa Senate Committee on Civil Service si Bato. Kinailangan lang lumikha ng Senado ng isang subcommittee kung saan si Senator Chizzy Escudero ang naatasang mamuno para talakayin ang ilang priority bills. Designated Vice Chairman pa rin naman si Senador Bato sa 7 komite, kabilang ang Environment, Local Government, Public Order at Tourism. Bukod pa rin ang pananatili ng kanyang membership sa 13 iba pang Senate committees. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Ayan na. Kita nyo, mga kababayan? Wala na. Kick out na si Bato. So, ano pang itatagal? Ano pang ilalagi ni Bato dyan? I-kick out na. So, ngayon, sasabihin na naman nila, wala, ginigipit na naman nila. Ay, nako. Mga kababayan, alam nyo ba kung ano ang impact dito? Ano ang tawag dito? Ano ang danyos sa pagka-kick out ni Bato? Yung pirma sa impeachment ni Sara. Kasi, mga kababayan, kung nakita ninyo na prank po, na-prank po ang mga DDS. Di ba? Na-prank po ang mga DDS na ang akala nila ay hindi na daw makakakuha ng boto si Sara katulad sa tawag dito, wait lang ha, mga kababayan. Wait lang.
hindi na makakuha si Sara ng katulad sa pirma ng mga kongresista noong unang impeachment niya. Nagulat sila mga kababayan na ultimo si Rufus Rodriguez. Si Rufus Rodriguez pati si Irese, no? Ay, ewan ko lang. Bakit nagkaganon? Bumaliktad na rin. 'Di ba? Ayan na nga, mga kababayan, ang sinasabi natin. Ay, Diyos mio, Marimar. So, klarong-klaro, mga kababayan, wala naman po siguro tayong ibang ibang pagbabasihan. Wala naman po siguro tayong ibang anuhin kung ano pa ang dapat sabihin diyan kahit mismo ang tao, mga kababayan, no? Ay gustong-gusto na rin kasi napaka-unfair naman po na biruin mo nagsahod ka or sumahod ka mula sa tax ng taong bayan. Nagsahod ka mula sa pinagpaguran ng tao. Tapos ikaw sumasahod ng hindi nagtatrabaho, di ba? Unfair naman. Oo, hindi po maganda yung ganun, mga kababayan. Ay, Diyos mio, Marimar. Wait lang ha, mga kababayan. Hala. May nag-message lang sa akin ha, mga kababayan. At nakikiusap. Hala, bakit ganun siya? Bakit ganun? So, yun po, mga kababayan. Tsaka, ay nako, ayaw ko nang mga kababayan, magsalita ng advance. Oo. Hintayin na lang natin yung mga buong yung proseso at kung ano ang mangyari, ano ang kahinatnan, so ano ang sunod na mga kabanata, mga kababayan. No? So, yun lang, mga kababayan, yung ating reaction sa mga oras na ito. Actually po, mga kababayan, is alas 10 na, lagpas na. So, maraming salamat po. Ken, takot na yung 18 Marines, takot na siguro. Naku, Ma'am Lori Faye, totoo po yan. Talagang takot na po talaga sila. Bakit? Mali-mali ang sinasabi, hindi accurate. Pangalawa, marami po silang mga personalidad na dinadawit. Dapat kasi bago nila yan i-press con or ilabas sa media, dapat i-final na po nila para may rason na yung pag-file nila, may rason na itong mga personalidad na dinawit nila ay sumagot doon na lang sa korte, no? Hindi na sa kaya na mangyayari, mga kababayan, magkaroon talaga sila ng death threat, magkaroon sila ng banta kasi nga inuna nila sa media, sa social media bago mag-file. Yeah? So yun lang, mga kababayan.